natatarantang sinalubong nila ni si Amanda. Bakit hindi ka man lang nag-text bago ka pumunta rito? Galit na galit si Sir sa'yo. Itinago niya sa opisina niyang mga gamit mo. Para daw kapag kinuha mo ang mga yun, hindi mo maiiwasang humarap sa kanya. Ano ba kasing nangyari sa pag-uusap niyo? Mahabang sabi nito. Napatayo si Chris mula sa desk nito pagkakita nito sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Bakit hindi ka man lang tumatawag? Naku, lagot ka kay Sir. Galit na galit siya sa'yo. Narito na ba siya? Wala pa. Kailan pa naman pumasok ng maaga ang boss nating yun, no? Patanong na sagot nito. Kung nakita ka ng gwardiya sa baba, malamang natimbrehan na niya si Sir. Galit na galit talaga si Sir sa'yo, Amanda. Sigaw siya ng sigaw nung pinahahalungkat sa amin ng gamit sa desk mo. Hindi mo ba nababasa ang mga text namin sa'yo? Wala man lang bang nakakarating na balita sa'yo? Nakagat ni Amanda ang kanyang labi. Isinangla niya ang kanyang cellphone ng araw na magkikita sila ni Mr. Hernandez. Walang nakakaalam niyon sa mga kasama niya. Ang akala niya matutubos agad niya yon. Ang kaso hindi nagbayad ang isa pang hipag niya sa pinangakong petsa nito. Hindi niya naalalang singilin ito dahil nawala na yun sa kanyang isip. Wala, kiming sagot niya. Ano bang nangyari? Ulit na tanong ni Chris. Hindi ka ba nakabayad? Hindi ka ba magbabayad? Hindi ka na ba papasok? Hindi sa ganon. May tumulong sa akin na makapagbayad ng mga utang ko kay Mr. Hernandez. Nagalit siya kasi hindi na niya nakuha ang gusto niya. Magkasabay na sabi ng mga ito. Nakalapit na rin sa kanila si Ami. Tumawa ito ng tumawa. Sabi ko na nga ba? Kaya lang hindi ko lubos maisip kung anong ginawa mo kaya hindi siya magkanda-ugaga sa galit niya. Sinong nagpautang sa'yo? I-recommend mo naman ako. Ani ni Chris. Nagmagandang loob lang yung tao. Hindi naman talaga siya nagpapautang. Naawa lang siya sa akin. Kumislap ang mga mata nito. Malaking utang mo, di ba? Siguro mayaman ang kaibigan mo. Wala ka namang mayamang kaibigan sambit ni Ami. May boyfriend ka na ba? Ani ni Lani. Namilog ang mga mata nito. Nairita siya sa sunod-sunod na tanong ng mga ito. Wala, ano ba kayo? Sa paghahanap lang ba ng mayamang papa makukuhang kaginhawaan ng isang babae? Sabay-sabay na nagtaasan ang kilay ng mga ito. Batid niyang inilagay niyang mga ito sa defensive na posisyon. Hindi yun ang paniniwala ng mga ito. Pinagsisisihan ni Chris ang pag-aasawa ng maaga sa isang lalaking pangkaraniwan lang ang kita. Hindi na nito ma-enjoy ang luhong tinatamasa nito noong dalaga pa. Sina Ami at Lani naman parehong may kayang nobyo ang hinahanap. Kaya lang naman nag-aalala ang mga ito sa kanya ay dahil alam ng mga ito na siya lang ang naiiba ng paniniwala. Hindi siya nagbo-boyfriend dahil sa dami ng mga responsibilidad niya. Pasensya na kayo. Hindi naman sa hinuhusgahan ko kayo pero marami talaga akong problema ngayon. Alam naman namin Lumapit sila niya tinawakan ng kanang balikat niya. Mas marami ka pang dinadala kaysa sa amin kaya nauunawaan ka namin. Mabuti na lang at may tumulong sa'yo. Oo, natutuwa lang kami para sa'yo. Sigunda naman ni Chris. Ano pang kailangang sabihin sa akin ni Mr. Hernandez? Ayoko na siyang makaharap. Sa totoo lang, nung kausap ko siya sa restaurant, may nakita ko sa kanya na hindi ko gusto. Pakiramdam ko hindi pa siya tapos sa akin. Kahit wala na akong utang sa kanya. Huwag ka na lang kayong magpakita. Suhestyon ni Chris. Oo nga, baka ipahiya ka pa nun. Pasaway rin yun. Sabi ni Ami. Importante bang mga gamit mo? Inisa-isa niya sa isip ang mga naiwang gamit. Hindi naman gaanong kaimportante ang mga yon. Hindi na baling mawala ang mga yon kaysa mapahamak siya kay Mr. Hernandez. Inilabas niya ang resignation letter mula sa kanyang bag. Ami, pakibigay naman to sa personal department. Aalis na ako. Wika niya. Kinuha yun ni Ami. Mabuti pa nga. Kailan ka ulit namin makikita? Ite-text ko sa inyo. Malapit ng birthday ng inay ko. Kung makakapagluto ako kahit kaunti, iimbitahan ko kayo ha. Sige, ani ni Chris. Mag-iingat ka. Oo Amanda, mag-iingat ka. Paalala rin ni Lani sa kanya. Hayaan mo kapag nagkapanahon kami, dadalawin ka namin sa inyo. May mapapasukan ka na bang ibang trabaho? Maghahanap pa lang ako. Magaling ka naman Huwag kang mag-alala, ipagdarasal namin na makahanap ka agad ng trabaho. Salamat. Mag-iingat kayo rito. Pumihit na siya para umalis. Pero napatigil siya sa paglakad nang makita kung sinong pumapasok sa opisina nila. Si Mr. Hernandez. May dalang maleta ito. Nakatingin ito sa kanya. Mukha namang hindi ito galit. Ngumiti pa nga ito kaya naguluhan siya.
pero hindi siya makahanap ng dahilan para magsinungaling sa kanyang mga kaibigan. Kinabahan siya. Amanda! Ani ni Mr. Hernandez nang lumapit ito sa kanya. Good morning. I'm here because... I know you're resigning. Sinabi na ni Jake, remember? Ayaw niyang magtrabaho ka pa kapag kinasal na kayo. Narinig niya ang sabay-sabay na pagsinghap ng mga kaibigan niya. Napatitig siya kay Mr. Hernandez. Alam nito na hindi nagsisinungaling si Jake. Kung ganoon, anong binabalak nito? Huwag kang mag-alala, wala akong sama ng loob sa'yo. Ang totoo, masaya ako't binayaran ni Jake ang utang mo sa akin. Pero kahit hindi ka na nagtatrabaho sa akin, ayoko namang kalimutan mo ko. Gusto kong maging kaibigan si Jake. He could help me much in my business. Umaasa akong matutulungan mo ko. Pero, Mr. Hernandez... Please, pumasok ka muna sa opisina at mag-usap tayo. Ipinalagay ko na sa isang container ang mga gamit mo para madali mo yung madadala pag-alis. Tingnan mo rin kung kompleto. Naglakad ito patungo sa opisina nito na parang inaasahan nito na susunod siya. Nagkatinginan silang magkakaibigan. Umiling siya para sabihin hindi totoong mga sinabi ni Mr. Hernandez. Bago tuluyang pumasok sa pinto ay lumingon sa kanya si Mr. Hernandez. Coming, Amanda? He asked. Nabuhay ang galit sa kanyang puso. Pero naisip din niya na kung hindi siya susunod dito para na rin siyang naduwag. Ang tapang na lamang niya ang sandata niya laban dito. Lumunok siya bago humakbang palapit dito. Nauna pa siyang pumasok sa pintong binuksan nito. Binilinan muna nito si Ami na huwag magpapapasok ng kahit sino hanggat hindi pa sila natatapos sa pag-uusap. Isinara nito ang pinto sa likuran nito. Muli siyang kinabahan ng ilak nito yon. Inilapag nito sa ibabaw ng setay ang dalang maleta nito. Saka nito binuksan yon. Laking gulat niya nang makitang may inilabas ito na armas. Itinutok nito yon sa kanya. Nanlamig at natigilan siya sa kinatatayuan. Now, asan na ba tayo? Can't you make the car fly, Raul? Naiinip at nag-aalala na si Jake. Sir, malapit na ho tayo. Kaunting sandali na lang ho. Anang driver niya. Alam niyang ginagawa nitong lahat para makarating sila agad sa kanilang destinasyon. Maaasahan ito kapag may dadaluhan siyang meeting o conference. Nakakaabot siya sa takdang oras. But this was a different case. He didn't want to think they might be too late. Kagagaling lang nila sa bahay ni na Amanda. Nakausap niya ang ina nito. Nagtungo raw si Amanda sa dating pinagtatrabahuhan nito para kunin ang mga naiwang gamit. Kinabahan agad siya kaya dali-daling nagpaalam dito. Gagawin ni Ramon Hernandez ang anumang pagkakataong makukuha nito para lang makaganti sa kanya. And having Amanda in his territory would be the biggest opportunity. Nanlalamig siya sa hindi maiwasang naiisip na mga parusang maaari nitong ibigay sa babae para lamang makaganti sa kanya. Alam nitong hindi niya totoong kasintahan si Amanda. He knew he wasn't able to fool him. Raul, hayun na ho ang building, sir. Nang nasa guardhouse na sila ay ibinaba niya ang katapat na salamin. I have an appointment with Mr. Hernandez. Aniya sa gwardya. Sumulyop siya sa kanyang relo. And I'm late. Pinadaan siya ng gwardya nang hindi na humingi ng kumpirmasyon mula sa taong concerned. Pagkahimpil ng sasakyan sa entrance door ay mabilis siyang bumaba ng sasakyan. Nakasunod sa kanya si Raul. Dahil walang tao sa reception desk, tinanong niya sa janitor na naglilinis sa lobby kung saan ang opisina ni Mr. Hernandez. The office was on the 5th floor. Dahil may gumagamit sa elevator, nagpa siya siyang sa hagdan na lang dumaan. Hinihingal siya nang makarating sa ikalimang palapag. May nakita siyang babae. Tinanong niya ito. Pasensya na ho, pero may kasama siya sa loob ngayon at hindi niya gustong mapaistorbo. May I know who you are, sir? Jake San Diego, of San Diego Industries. Wala kayong appointment sa kanya, sir. Pero kung... Narito ba si Amanda Montales? Halatang nagulat ito. As a matter of fact, sir, yes, she's here. Siyang kausap ni Sir Ramon sa kanyang opisina. How long has she been inside? Tanong niya. Mga 5 minutes na ho, sir. Kakapasok pa lang ho nila. 5 minutes? Surely had happened yet in 5 minutes. Saan ang opisina niya? Sir, yun pong pintong yun. Sagot nito, itinuro pa nitong pinakagitnang pinto. Sir, may I know your relation with Amanda? Hindi siya tumingin dito nang sumagot siya. I'm her friend. Lumapit siya sa pinto at pinihit ang seradura niyon. Nang matuklasang nakakandado yun ay umurong siya at malakas na binanggayon. Narinig niyang malakas na sigaw ni Amanda mula sa loob ng opisina. Pagkatapos ay bigla yung nawala. Nang maisip na baka sinasaktan ito, nakadama siya ng labis na galit.
Nang muli niyang banggain ang pinto ay bumigay yun. Nanlamig si Amanda nang tutukan siya ng armas ni Mr. Hernandez. Namanhid at nablangkong kanyang isip. Hindi siya makakilos habang pinanonood ang paglapit nito sa kanya. Hindi ko mapapalagpas ang ginawa sa akin ni Jake sa restaurant. Matagal na kitang gusto. Matagal akong nagtiis at naghintay, Amanda. Hindi ako makakapayag na hindi kita makuha. Naiintindihan mo? Wag! Aniya nang sa wakas ay magawang makapagsalita. Umurong siya pero diniinan nitong pagkakatutok ng armas sa kanyang sentido. Napasigaw siya sa sobrang takot. Sinampal siya nito. Naramdaman niyang mainit na bagay na tumulo sa gilid ng kanyang bibig. Bago pa siya bumagsak sa sahig ay nahawakan nitong kanyang damit at persahang hinila yon. Napunit yon. Nang manlaban siya ay isa pang sampal ang ipinagkaloob nito sa kanya. Pagkatapos ay may narinig siyang bumagsak na bagay. Dahil sa tunog na naririnig niya sa kanyang tenga, hindi niya masabi kung saan nagmula yon. Ang mas inaalala niya ay ang nalantad na mga bahagi ng katawan niya habang pilit niyang hinahagilap ang mga piraso ng napunit na damit niya. Narinig niya ang galit na sigaw ng isang pamilyar na tinig. Napaangat ang kanyang muka nang makita niya si Jake, isang bagay lamang ang sumagi sa isip niya. Ililigtas siya nito. Jake! Aniya, napahagulhol na ang dalaga. Mula sa kanya iniumang ni Mr. Hernandez kay Jake ang hawak na armas nito. Itong patatamaan ni Mr. Hernandez. Nasa likuran siya ng matanda. Hindi na siya nag-isip. Pasugod na iniharang niya ang kanyang katawan sa pagitan ng mga ito. Kasunod niyon ay pumailan lang sa ere ang tunog ng armas at narinig ang sabay-sabay na paglapit ng kanyang mga kaibigan. Namumutla si Jake nang saluhin siya nito. Amanda! Tumingin ito sa ibaba sa kamuling tumitig sa kanyang muka. Tigagal ito. Nararamdaman niyang matinding sakit na nagmumula sa ibaba ng kanyang puso. Bumagsak siya sa sahig. Wala na siyang nalaman pa sa mga sumunod na pangyayari. Nagkamalay si Amanda sa loob ng isang hospital room. Nakukumutan ang kanyang katawan na tila may kung anong mahigpit na bagay na nakatali sa kanyang puso hanggang sa kanyang tiyan. May naaamoy siyang antiseptic. Nagmulat siya ng mga mata nang may maulinigang nagbubulungan sa kanyang paligid. Amanda! Relieved na sambit ng kanyang inay. Umiyak ito. Inay, aniya sa paos na tinig. Anong nangyari? Natamaan ka ng armas, anak. Hinarangan mo si Mr. Hernandez ng papuputukan sana niya si Sir Jake. Mabuti na lang at nakaligtas ka, anak. Ikamamatay ko kapag nawala ka. Mabuti na lang at nakakulong ng matandang yon. Nangako si Sir Jake na sisiguraduhin niyang mabubulok sa kulungan ng lalaking yon. Isa-isang nagbalik sa kanyang mga nangyari. Si Jake, Nay. Nasa labas, kausap niyang doktor mo. Narito ang mga kapatid mo, iha. Lahat kami nag-aalala sa'yo. Napatingin siya sa likuran nito. Naroroon ang mga kuya niya. Kitang-kita niyang pag-aalala sa mukha ng mga ito. Lumapit ang mga ito sa kanya. Kuya Dennis, tawag niya sa kanilang panganay. Amanda, pasensya ka na. Hindi mo man lang kami nilapitan nang ikaw naman ang may problema. Kung hindi dahil sa amin, hindi ka malalagay sa alanganin. Wala man lang kaming kaalam-alam sa nangyayari sa'yo. Hindi ka man lang namin na ipagtanggol sa walang pusong lalaking yun. Sabi naman ng Kuya Brandon niya. Palibhasa, kami pa mismo ang nagtutulak sa'yo na mangutang sa kanya dahil sa pangangailangan namin, Amanda. Patawarin mo kami. Kuya Brandon? Hayaan mo, magbabanat na kami ng buto. Magsisipag at magtitipid na kami para hindi ka na namin naiistorbo. Sabi naman ni Kuya Francis. Mga wala kaming kagaling-galing na kapatid. Ikaw pa na bunso namin ang bumubuhay at tinatakbuhan namin sa oras ng kagipitan. Tapos kapag kailangan mo ng tulong, hindi ka man lang namin matulungan. Patawarin mo kami, bunso. Sa susunod kapag binastos ka ng kahit sino, tawagan mo lang kami at kami nang bahala sa'yo. Sabi naman ng Kuya Ray niya. Ngayon kayo biglang magsasalita ng ganyan kung kailan muntik nang mawala ang bunso ko. Nag-asawa kayo ng maaga tapos ang bunsong kapatid niyo ang pagbubuhayin niyo sa mga anak niyo. Anang kanyang inay. Naku, sa susunod na mangutang kayo kay Amanda, malalagot kayo sa akin. Nagkamot sa batok ang kanyang mga kuya. Napangiti naman si Amanda nang makitang hiyang-hiya ang mga ito. Humingi siya ng mainit na gatas, pero pakiramdam niya kahit nangihina siya ay hindi siya nagugutom. Ray, tawagin mo ang doktor. Sabihin mong nagkamalay ng bunso ko. Utos ng kanyang inay. Nagmamadaling lumabas ng pinto ang kanyang kapatid. Gaano katagal na akong walang malay, inay? Tanong niya rito. 3 araw na, isinugod ka ni Sir Jake sa ospital ng araw na matamaan ka ng armas ng dating amo mo.
Inoperahan ka at pagkatapos ay dinala sa ICU bago ka inilipat dito sa pribadong kwarto. Si Sir Jake ang gumastos sa lahat. Siya rin ang bumili at nagdala ng mga supply ng pagkain dito. Napakabait niya, anak. Hindi pa ako nakakakilala ng taong katulad niya. Yun din ho ang akala natin nun kay Mr. Hernandez, Nay. Yung pala may masamang balak siya sa kapatid namin. Anang Kuya Francis niya. Iba siya. Halos sabay nilang sabi ng kanyang inay. Napaurong si Kuya Francis. Nag-iwas siya ng tingin nang tingnan siya nito. Pumasok na uli ang Kuya Dennis niya. Kasama nito si Jake at ang doktor. Itinaboy ng inay niya ang mga kapatid niya at pagkatapos ay pinanood nitong pagsusuri sa kanya ng doktor. Pagkatapos ng vital test, ay sinabi ng doktor na nasa mabuting lagay na siya. Kailangan na lamang daw niya magpagaling sa ospital. Lalabas muna ako, anak, para makapag-usap kayo ng mabuti ni Sir Jake. Pero akong magbabantay sa'yo ngayong gabi. Anang inay niya. Oho, wika niya. Sir Jake, salamat ho sa lahat-lahat. Wika pa ng kanyang inay. Jake na lang ho ang itawag niyo sa akin. Nahihiya ko kapag tinatawag na sir. Kaibigan ko hong anak niyo, kaya ako dapat ang nagbibigay galang sa inyo. Nangilid ang mga luha ng kanyang inay. Kung hindi dahil sa inyo. Inay, saway niya rito bago pa ito magdrama ng husto. Pinandilatan niya ito nang tumingin ito sa kanya. Lalabas na muna ako, Jake. Ikaw na munang bahala sa anak ko. Sige ho, kumain ho muna kayo ng hapunan sa kantin. Pagkasabi niyon ay kinuha nitong wallet nito at naglabas ng pera. Jake, hindi kaya sobra-sobra na ang... May natatago pa ako rito na sukli na ipinambili ng gamot kanina, Jake. Wag na. Magkakasya na ito. Sigurado ho kayo, inay? Kumislap ang mga mata ng kanyang inay. Marahil ay natawa ito nang tawagin ni Jake ng inay ang kanyang ina. Oo, iiwan ko na muna kayo. Nagmamadali na itong lumabas ng kwarto. Pasensya ka na, ganun lang talagang inay ko, emotional. Nahihiyang sabi niya kay Jake. It's okay. Pagkasabi nito niyon ay naging seryosong ekspresyon ng mukha nito. I thought I died when I saw you going down. Ang akala ko. Napailing-iling ito. Ang akala mo nawala na ako? Biro ni Amanda. Akala ko rin eh, hindi ko pa siguro oras. What you did was the most foolish thing anyone has ever done for me. Nakatutok ang armas niya sa puso mo. Malamang na natapos ka niya kung hindi ko siya napigilan. I would rather die than have something bad happen to you because of me. Huwag mong sabihin yan, Jake. Kung may mangyaring masama sa'yo dahil sa pagliligtas mo sa akin, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Amanda. Naupo ito sa silyang nasa gilid ng kama. Kinuha nitong isang kamay niya at hinalikan. Jake, I don't know what's happening to me, Amanda. Huwag mong sabihin ang naiisip kong sabihin mo. Hindi ako maniniwala. Tumaas ang isang kilay nito. How come? Dahil mayaman, mabait at gwapo ka. Hindi ako maniniwala na pagkatapos ng lahat ng nangyaring kamalasan sa buhay ko, suswertihin ako ng ganito. I'm just an ordinary guy, Amanda. Ordinary guy sa mundo mo. Hindi ordinaryo sa isang mahirap na tulad ko ang ginawa mo sa restaurant. Bakit binayaran mong utang ko kay Mr. Hernandez, kayong hindi mo naman ako kilala? Malaking halagang 159,000 pesos. You're making me feel foolish, woman. Hindi ka naniniwala sa mga sinasabi ko dahil lang mayaman ako. Sana maunawaan mo ko. Hindi madaling maniwala sa isang bagay na hindi karaniwang nangyayari sa isang simpleng taong katulad ko. But everything that has happened to us since the moment we met wasn't ordinary. Hindi mo ba yun mabibigyan ng konsiderasyon? Paano si Sofia? Kumunot ang noon nito. Halatang nagulat sa narinig. How did you know about her? Ikwento niya rito ang mga narinig niya sa restroom ng Starbucks. In love ka sa kanya, hindi ba? Dahil sa kanya kaya tulala ka nang datnan kita sa opisina mo. Sandaling natahimik ito. Parang pinag-aaralan ng sasabihin. I will admit I was in love with her. And it's also true I felt like I was heartbroken that day. Kaya nga mahirap maniwala sa mga sinasabi mo. Tiningnan siya nito. Anong gusto mong gawin ko para paniwalaan mo ko? Hindi ko alam. Napakadali para sa kanyang ma-in-love dito. Ang totoo tila ganoon na ngang nararamdaman niya. Sobra-sobra nang nagawa mo para sa akin. Habang buhay ko yung tatanawing malaking utang na loob sa'yo. What you've risked for me today makes me in debt to you all my life. Pero hindi ko gustong isipin mo na yun ang dahilan kung bakit gustong-gusto kitang makasama sa buhay ko, Amanda.
Ano to? Pinilit niyang ngumiti. Nagkwekwentuhan na ba tayo ng utang na loob? Gusto ko lang sanang buksan mong puso mo para sa isang tulad ko. Ayokong maulit ang nangyari sa party na umalis ka nang hindi nagpapaalam. And that's what you did, right? Napalunok siya. Hindi niya balak na ikailayon. Jake, how can you know what I feel for you if you're not going to let me into your life? Pero pagkatapos ng lahat ng nangyari, parte ka na ng buhay ko. Kahit siguro magka-amnesia ako, makakalimutan lang ng isip ko. Pero hindi ng puso mo. Napatitig siya rito. Jake, hinawi nito ang buhok niya at saka hinaplos ang kanyang pisngi. Dahan-dahang bumaba ang mga labi nito sa mga labi niya. Hindi niya nagawang magprotesta. Marahan ang paraan ng paghalik nito kapag kuwan ay nag-angat ito ng muka. Kita mo na, ninakaw mo pati first kiss ko. Paano pa kita makakalimutan? Ngumiti ito. Is that so? Pilyong tanong nito. Hindi pa siya nakakabawi sa pagkamangha nang muling bumaba ang ulo nito at muling siniil ng halik ang kanyang mga labi. Bumitiw siya rito at niyakap ang mga kamay sa leeg nito habang patuloy sa paghalik sa kanyang labi. Isang linggong na confine sa ospital si Amanda bago siya pinayagang umuwi ng kanyang doktor. Then Jake arrived in a printed t-shirt and a faded jeans. Hindi siya sanay na nakikita ito sa normal na kasuotan. Kahit halos araw-araw itong dumadalaw sa kanya sa ospital, lagi itong nakapormal na damit. I hope you're speechless because you like what you're saying. Tudyo nito sa kanya nang mapagsolo sila sa sala. Nabigla ako. Bumata ang tingin ko sa'yo. Nahihiyang sabi niya. How young? Game na tanong nito. Hindi ko sinabing matanda ka na, bata ka pa Jake. Kaya lang, lagi ka kasing formal at seryoso kaya naninibago ako ngayon sa'yo. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa at pabalik. Iba rin ang hairstyle nito. Keep looking at me like that. And I'll kiss you here even when your neighbors are watching from their windows. Nag-init ang magkabilang pisngi ni Amanda. Sa buong panahon na nasa ospital siya kahit hindi pa malinaw kung anong kanilang relasyon, nagnanakaw ito ng halik sa kanya. Sa tuwi na hindi siya nagpoprotesta, paano lagi rin niyang hinahanap-hanap ang halik nito? Sa pagkwekwentuhan nila marami rin silang natutunan at nadiskubre sa isa't isa. Nag-share ito tungkol sa personal na buhay nito gaya ng mga naging karanasan nito sa mga foster homes na tinirahan nito sa Amerika. Kung paano natuto itong mag-isa. Nalaman din niya na ang ama pala ni Bong ang nagpinan sa mga naiisip nitong ideya sa pagnenegosyo. Naikwento rin itong mga kalokohang pinagagawa nito at ni Bong noong nasa Amerika pa sila. Yung mga karanasan nito sa piling ng ama nito ang mas nakatouch sa kanya. Yun daw ang kauna-unahang pagkakataon na may napagsabihan ito tungkol sa mga itinatagong damdamin nito. Nang umiyak ito sa mga bisig niya, pakiwari niya ay higit pa sa pagiging magkaibigan ng kanilang relasyon. Natitiyak niya sa kanyang sarili na mahal na niya ang lalaking ito. Kung may natitira pa mang pagdududa sa kanyang puso, napawi ng lahat ng mga yon sa paglipas ng mga araw. Wala siyang nakikita sa hinaharap kundi ang makasama si Jake. Hindi niya alam kung paano magkakaroon ng katuparan yon. Ang mahalaga sa kanya ay ang kaunting pag-asa na nakikita niya. You asked for it. Bago pa siya nakaiwas, niyakap siya nito at matagal na siniil ng halik ang kanyang mga labi. Makalipas ang ilang sandali, nag-angat ito ng ulo. They all know it. This thing we have. When are you going to acknowledge it? Ngumiti siya. Mahal na kita, Jake. Amanda, will you marry me then? Napaawang ang mga labi niya. Pagkatapos ay tumawa siya. Ang akala mo ba talaga ganun lang kadali ang lahat, Jake? Kumunot ang noo nito. I don't understand. I thought you said, mahal kita pero hindi ko kayang isipin ng iba na ginagamit lang kita para umasenso ang buhay ko. Hindi ganun yon. Kilala na kita. Alam kong gagawin mo ang lahat para maipilit sa akin ang pagtulong mo. Pero gusto kong patunayan sa'yo at sa mga kakilala ko na mas mahal kita kaysa sa kayamanan mo. I really don't care what they think, Amanda. Ikaw ang iniisip ko. Umiling-iling ang dalaga. Bigyan mo ako ng panahon. Siguro 1 taon. Gusto ko kapag pumayag akong magpakasal sa'yo, iisipin ng lahat na ikaw ang pinakamaswerteng lalaki sa buong mundo. Tumawa ito. You don't understand. I feel like I am already that right now. Pilyang nginitian niya ito. Siguro sa susunod na taon maiintindihan mo kung ano talaga ang ibig sabihin ng salitang swerte. Napailing ito. But Amanda, magrereklamo ka pa ba? Baka magbagong isip ko. Tumahimik ito. Bago pa magbagong isip nito, hinila niya na ang binata. For the first time, siya ang humalik dito. Na buong puso naman itong tinugon.
May kasalan na kayang mangyari sa pagitan ni na Jake at Amanda? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.